Dahil trending ngayon ang Tourism Secretary na si Cristina Frasco, hindi rin nakaligtas sa kanyang asawa na si Cebu's 5th Congressional District Representative Duke Frasco sa mata ng publiko. Umani ng batiko si Duke na sa umano'y self-promotion campaign sa gitna ng pamamahagi ng tulong at iba pang proyekto. Kilalanin si Duke mula sa kanyang political journey hanggang sa mga kontrobersyang kinasangkutan niya. The Philippine Showbiz List presents Sino si Duke Frasco, asawa ng controversial na Tourism Secretary. Duke's personal details. Si Vincent Franco Duke Frasco ay asawa ng Tourism Secretary at former Liloan Mayor na si Cristina Frasco. Siya ay pinanganak sa Liloan, Cebu at anak ng dating mayor ng Liloan na si Dodong Udako Frasco. Nag-aral si Duke sa Loyola Marymount University sa Los Angeles, California, kung saan nagtapos siya ng kursong accounting at business. Bago siya pumasok sa politika, nagtrabaho muna siya sa Protivity, isang consulting firm. Si Duke ay director at co-owner ng Titay's Liloan, Rosquillos and Delicacies Inc., isang bakery na matatagpuan sa Cebu. Duke and Christina's grandest wedding in Cebu. Ikinasal sina Duke at Christina noong August 2009 at ilan sa mga wedding sponsors ay sina former President Gloria Macapagal Arroyo, former Vice President Noli de Castro at former President Joseph Estrada. Matapos ang seremonya sa simbahan, sinundan ito ng cocktail at dinner reception na ginanap sa Cebu International Convention Center, kung saan dumalo ang mga kilalang personalidad ng Cebu at umabot sa humigit kumulang 1,300 guests para sa itinuturing na grandest wedding of the decade. Matapos ang ingranding pagdiriwang, lumipad sina Duke at Christina sa Europe at the United States para sa kanilang honeymoon. Mayroon silang 4 na mga anak. Duke became the youngest mayor in Cebu. Tumakbo si Duke bilang mayor ng Liloan sa general elections noong 2007 at nanalo na may majority 70% ng boto. Sa kanyang unang termino bilang mayor, nakamit niya ang 95% approval rating. Muli siya tumakbo ng general elections noong 2010 nang walang kalaban at nakakuha ng 80% ng kabuuang boto dahil upang siya ang maging pinakabatang mayor sa lalawigan ng Cebu. Naging chairman siya ng iba't ibang proyektong pangmunisipyo. Ayon kay Duke, sa panahon ng kanyang panunungkulan, tumaas ng 400% ang lokal na kita ng bayan ng Liloan. Siya rin nagsilbing chairman ng Municipal School Board, Municipal Development Council at Municipal Health Board ng Liloan. Bukod dito, naging Vice President para sa Internal Affairs ng League of Municipalities of the Philippines, Cebu Chapter si Duke. Naging miyembro rin siya ng Cebu Port Authority matapos italaga ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Noong 2015, kinilala si Duke bilang isa sa outstanding young men of the Philippines sa larangan ng public administration. Samantala, naharap si Duke sa mga reklamong administratibo sa harap ng Provincial Board dahil umano sa pamamahagi ng 3 million pesos na pondo para sa scholarship grants nang walang kaukulang appropriation ordinance. Noong 2015, nagsampa ang Vice Mayor ng Liloan ng mga reklamo laban kay Duke na sa grave misconduct, grave abuse of authority at conduct unbecoming of a public official. Hiniling din ng Vice Mayor sa Provincial Board na ilagay si Duke sa preventive suspension upang maiwasan umano ang hindi nararapat na impluensya sa mga testigo o ebidensya. Duke elected as Deputy Speaker. Si Duke ay kasalukuyan nagsisilbing representative ng 5th Congressional District ng Cebu. Sa kanyang termino, siya ay nahalal bilang chairman ng Visayas Development, isang committee sa House of Representatives noong August 2019. Noong July 2019, nag-file si Duke ng kanyang unang panukalang batas na naghiwalay sa dalawang high school sa Liloan. Sa 2022 Philippine House of Representatives elections, muling nanalo si Duke at kalaunan ay nahalal bilang isa sa mga deputy speakers ng 19th Congress ng Pilipinas. Pinangunahan din niya ang Duke Frasco Cup, isang palaro sa basketball na dinaluhan ng mahigit 100 na atleta mula sa iba't ibang bayan. Subalit noong October 2023, si Duke at ang kanyang asawa na si Christina ay sinampahan ng kaso na si umano'y iligal at hindi makatarungang pag-deliver ng mga sasakyan bilang ambulansya sa Barangay Luok at Poblasyon noong February 2022 ng mga Danao Barangay Captains. Gayunpaman, ay nabiswelto ang reklamo ng Office of the Ombudsman. Noong 2024, sa isang kaso ng trademark infringement, binawi ng Court of Appeals ang desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines at pinagbawalan si Duke na gamitin ang pangalang Frasco bilang trade name sa bottled water at pangalalagyan ng kanyang kumpanya dahil ito ay lumalabag sa rehistradong trademark ng Ginebra San Miguel para sa kanilang gin label. Sa 2025 Philippine House of Representatives elections, tumakbo si Duke sa ilalim ng National Unity Party at nanalo. Kalaunan, siya ay inalis matapos tanggihan na suportahan si former Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pagiging miyembro ng 20th Congress ng Pilipinas, nabigo siya maging House Speaker noong 2025 na nagtulak sa kanya na bumuo ng isang independent bloc. Duke faces criticism for relief goods bearing his name and face. Nasangkot si Duke sa kontrobersya matapos siyang batikusin dahil sa pamamahagi ng relief goods na kanyang team sa mga nasalanta ng Bagyong Tino noong November 2025.
Makikita ang kanyang pangalan at larawan sa mga bottled water, instant coffee at sardinas na ibinigay bilang tulong. Ibinahagi mismo ni Duke sa kanyang official Facebook page ang mga litrato ng pamamahagi ng tulong sa mga residente ng Liloan, Cebu, kasama ang mensahe na nagpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng relief goods at feeding activities para sa mga tao sa Liloan, kahit limitado ang supply. Idinagdag din niya na humiling siya sa mga LGU ng 5th District ng Cebu ng assessment sa lahat ng pinsala at biktima upang may parating ang tulong sa lahat ng apektado. Kasama sa mga litrato ang isang lalaki na may hawak na bottled water na may tatak na frasco. Dahil dito, umani si Duke ng pababatikos mula sa netizens na nagsasabing hindi nararapat lagyan ng personal branding ang mga tulong, lalo na't pinaniniwala ang galing ito sa kaba ng bayan. Pinalala pa ng isyong ito ang mga akusasyong wala raw si Duke sa Cebu nang manalasa ang bagyo at sa London umano. Ayon sa ulat ng Sunstar Cebu, ipanaliwanag ni Christina ang kanilang biyahe sa London bilang bahagi ng Philippine delegation sa World Travel Market. Pagbalik sa Pilipinas, agad sila nagtungo sa kanilang hometown sa Liloan. Sa hiwalay na Facebook post, ibinahagi ni Duke ang kanilang pagbisita ni Christina sa burol ng mga nasawi dahil sa flash floods. Dahil sa pag-alis nila, habang may paparating na bagyo, pinutakti sila ng batikos dahil sa pananaw ng ilan, umiwas sila sa kanilang responsibilidad. Ngunit mahigpit itong itinanggi ni Duke at Christina. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!